Maligayang pagbabalik sa Sine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang kwento ng bagong sangay ng CIA na layong pigilan ang mga banta sa mundo laban sa mga international terrorists. Ang pelikulang ito ay ang American action thriller film na ipinalabas taong 2023 na pinamagatang Sniper Brief. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang pelikula kung saan pinulong ng leader ng teroristang organisasyon na si Ivan Bubulo ang mga alagad niya sa agenda nilang impluwensyahan at sakupin ang mga kalapit na bansa. Hinahanap nito ang babaeng nagtangka sa kanyang buhay na nagngangalang Yuki Mifune na napag-alaman nilang nagtatrabaho pala sa United States sa alias na Lady Death. Ngunit hindi pa alam ng mga tauhan niya kung nasaan na ito kaya galit na galit si Bubulo, may nagtago pala kay Yuki. Samantala sa Los Angeles, ang dalawang operatiba ng GRIT o Global Response and Intelligence Team na si Brandon at Zero ay ipinatawag ng namumuno sa ahensya na si Colonel Gabriel Stone upang ipaalam na buhay pa si Yuki. Habang nasa Colombia noon ang dalawa ng 6 na buwan para sa kanilang misyon, pinadala ng Colonel si Lady Death para iligpit si Bubulo pero bigla na lang itong naglaho. Nakatanggap na lang siya ng tawag mula kay Yuki na nanggaling sa mismong palasyo ni Bubulo. Binigyan ng Colonel ang dalawang agent ng misyon na iligtas si Yuki at tapusin ang nasimulan nitong pagligpit kay Bubulo kabilang ang kanyang mga matataas na opisyal. Kinalaunan dumating na sa Malta ang dalawang agent, si Brandon ang nagsisilbing sniper bilang doon siya magaling habang pinapasok ni Zero ang palasyo na nagpapanggap na kabilang sa mga gwardya. May nagaganap na party sa palasyo ngayon kaya siguradong naroon ang mga opisyal ng organisasyon. Hinanap ni Brandon ang mga ito sa mga bisita at ang una niyang nakita ay si Ana Costa ang tagapagpakalat ng propaganda ni Bubulo. Ngunit hindi niya ito matapos agad dahil may bantay sa malapit na maaaring makatawag ng pansin, may naisip namang magandang plano si Zero para mapalabas lahat ng mga opisyal. Hinanap nito si Mario Juan sa loob ang head ng security ni Bubulo. Sinabihan niya itong gusto siyang makita ni Katrina Costa ang personal accountant ni Bubulo sa labas sa kanya ito pinuntahan upang makipagkita kay Mario. Hindi pa din mapatay-patay ni Brandon si Ana, nakita niya na lang din si Mario 2 ang attorney ni Bubulo. Dahil nasa loob siya ng banyo ito na ang unang tinapos ni Brandon sa kapinalinis kay Zero ang naiwang kalat, muntikan pa itong makita ng tagasunod ni Bubulo pero napigilan siya ni Zero sa galing niya sa pagsasalita ng lengguwahe nila. Nasa labas na ngayon ang dalawang opisyal na nagkakalituhan dahil sinet up lang sila, bago pa makawala tinapos na ni Brandon ang dalawa sa isang bala lang. Nakita din ni Zero si Zoran Zorek ang doktor ni Bubulo, sinundan niya ito ngunit nahalata siya, bago pa magkaputukan dumating si Yuki at sinabi nitong ang doktor ang nagligtas sa buhay niya, kasama na ngayon nila ang doktor para tumakas. Upang matapos na ang misyon gumawa ng paraan si Brandon, para mapaalis ang bantay ni Ana sa kanya ito binaril. Palabas na din si Bubulo para magpakita sa mga taong sumusunod sa kanya bilang itinuturing siyang Panginoon nila. Nang magsasalita ito sa harapan ng lahat doon na tinapos ni Brandon ang leader ng organisasyon habang matagumpay ding nakatakas ang mga kasamahan. Matapos ang misyon nagtungo ang team sa ligtas na lugar, nagpasalamat ang Colonel sa pagkakaligtas ng doktor kay Yuki at doon na din muna sila pinagpalipas ng gabi. Matapos ang tawag sinabi ni Yuki ang nangyari sa kanya na 3 buwan ang ginugol niya bago nakapasok sa organisasyon at naging malapit kay Bubulo. Isang gabi nang isasagawa na niya ang misyon dumating si Ana. Pinigilan siya sa binabalak dahilan ng magtamo ito ng mga tama ng bala sa likuran pero nagawa niyang makatakas saka siya iniligtas ng doktor sa muntikang kamatayan. Matapos nito nagpahinga na ang lahat, ngunit kinabukasan nang magising sila nawawala na ang doktor. Itinakas pala nito ang kanilang gamit pero natunugan ni Zero ang binabalak niya kaya nakasunod ito. Habang sinusubaybayan niya ang galaw ng doktor tinawagan niya din ang kakilala para sana malaman ang ginagawa ng doktor sa laptop ngunit ayaw pumayag ng kaibigan niya dahil ayaw madamay. Tumawag si Zero ng ibang kaibigan na magaling sa computer na nagngangalang Intelligence Pete, humingi siya ng tulong at pinahack ang laptop na malapit sa kanya gamit ang tracker sa kanyang telepono. Nalaman nitong may katransaksyon ang doktor sa dark web sa alias na Prince Caspian, ibinibenta ng doktor ang tinatawag na Maltese Falcon at magkikita sila ngayon para sa palitan. Kinalaunan ng makikipagkita ang doktor sa katransaksyon niya nakaabang na doon ang team, pero bago pa man magsimula ang palitan may nadiskubre si Yuki sa kausap ng doktor,
nagtataka na lang ang mga kasamahan niyang hindi na nila ito makontak. Samantala natuloy ang transaksyon ng doktor sa ibinebenta nito sa mga Japanese, ngunit inakala ng alias Prince Caspian na niloloko lang siya ng doktor dahil nasa ilalim ng sasakyan niya ang target nito. Bumagsak na lang ang mga ito nang magpaputok si Yuki mula sa ilalim ng sasakyan pero nagawang makatakas ng Japanese. Galit na galit naman si Yuki nang matakasan siya at inalam sa doktor kung anong ibinebenta niya, ngunit binawian na ito ng buhay. Matapos ang nangyari inamin ni Yuki na ama niya ang Japanese na ang totoong pangalan ay Soshi Mifune. 5 taon pa lang siya noon namatay ang totoo niyang magulang, inampon siya ni Soshi at itinuring na tunay na anak ngunit nang mag-10 taong gulang na siya ikinulong ito ng 6 na buwan, magmula nun sinanay siya para maging assassin, nang mag-25 taong gulang na siya pinatay niya ang ama na inakala niyang nagawa niya. Sa ibang eksena pag-uwi ni Soshi may nakaabang sa kanya, naroon si Ana na nakaligtas para alamin kung anong ugnayan niya sa doktor dahil hinala nitong may alam siya sa kinaroroonan ni Lady Death. Sinabi ni Soshi na pareho lang sila ng kalaban, nakipagkita siya sa doktor para sa isang device na makakapagturo sa kinaroroonan nito at nakipag-alyansa siya para magtulungan sila. Agarang nagtungo ang tauhan ni Ana sa kinaroroonan ni Yuki ayon sa tracker nito. Pagdating sa lugar kasalukuyang kumakain si Yuki kasama ng ibang agent at doon na sila inambush ng kalaban pero nagawa nilang makapagtago. Naihulog naman ni Brandon ang kalaban sa kabila, pero bigla na lang din itong naglaho na parang bula. Nang makalayo na ang tatlo sinabi ni IP ang nalaman niya na isang tracker ang Maltese Falcon na nakakonekta kay Yuki, may mga taong naghahanap sa kanya kaya tinulungan ito ng doktor para pagkakitaan. Hinala nilang ang ibinigay ng doktor na telepono para matawagan niya ang colonel ang nakakonekta sa tracker, sinira ito ni Yuki upang hindi na sila masundan maging ang telepono ng dalawang agent sinira na din nila kaya wala na silang contact sa colonel. Dahil doon nakipagkita ang colonel kay IP sa pagkakaalam na ito ang huling may contact sa mga agent niya, hinikayat niya itong isama sa Malta para tulungan siyang hanapin ang tatlo, kahit ayaw ni IP napilitan din ito sa takot na baka kung anong gawin sa kanya. Habang sa mga oras na yun naghanap ng armas na magagamit si Brandon at pagkatapos nagkita-kita na lang silang tatlo sa kanilang tinutuluyang hotel, kasalukuyan na ding nasa eroplano ang colonel kasama si IP na masyadong mareklamo na halatang napipilitan lang na sumama. Samantala ginawang pain ni Brandon ang sasakyan nila sa pag-aakalang may tracker ding inilagay ang doktor doon, ngunit habang nag-aantay dumating ang kalaban sa kinaroroonan mismo nila, nagawa namang makatakas ni Yuki bago pa sila ma-ambush at nakipaghabulan, pinaputukan ni Zero ang lalaki mula sa likuran hanggang sa matamaan niya ito at makatakas. Nang makauwi ang tatlo nagtataka si Zero kung paano nalaman ang kinaroroonan nila, wala namang naisip si Brandon kundi nakita lang talaga sila nito. Hinala ni Zero na may ibang dahilan paano sila nahanap. Nang makita niya ang likuran ni Yuki hinala niya may inilagay ang doktor bago tahiin nito ang sugat. Wala nang nagawa si Yuki kundi pumayag na buksan ang sugat niya sa likod. Agarang isinagawa ng dalawa ang pagtanggal ng tahi pero hindi naging madali ang lahat. Nabuksan na din ang dalawang sugat ngunit wala pa din ang hinihinalang tracker. Inakala nilang wala doon pero gusto pa ding ituloy ni Yuki hanggang sa nakuha din sa wakas ang itinanim ng doktor sa likod nito na maliit na device, balak naman nila itong gawing pain sa humahabol sa kanila. Agarang naghanda ang tatlo, pagdating ng kalaban na hinahanap ang lokasyon nila gamit ang dala nitong tracker, dumaan siya sa bintana sa pag-aakalang maisahan niya si Yuki pero may pain lang palang iniwan at doon na tinapos ng tatlo ang kalaban. Nakuha din nila ang ginamit na tracker, tinawagan ni Yuki ang ama upang makipagkita ng sila lang. Kinabukasan pinuntahan si Yuki sa sinasabi niyang lugar ngunit nahuli ng kalaban ang mga kasamahan. Isinama din siya ng pinadalang tauhan ng ama habang dumating na din ang colonel sa palasyo ni Bobolo na dumaan sa ilalim para hanapin sila. Balak pasukin ni IP ang security camera ng palasyo ngunit mahina ang signal sa loob ng kuweba. Naghanap sila ng signal sa lugar hanggang umabot na sila malapit sa palasyo at doon napasok ni IP ang network. Nakakita siya ng footage ni Soshi Mifune, balak itong hanapin ng colonel dahil hinala niyang may nalalaman ito, bigla ding may dumating kaya agarang tumakas ang dalawa na naiwan ang laptop. Kinalaunan dumating si Soshi sa palasyo, naroon din pala ang colonel na nakasunod sa kanila. Plano niyang sundan ito sa loob pero ayaw ni IP dahil computer lang ang alam niya, pinilit ito ng colonel na sumama at ginawa na din siyang miyembro ng Greed.
Wala nang nagawa si IP kundi samahan ng Colonel sa pagpasok sa palasyo. Maraming bantay sa paligid kaya naisip niyang kumonekta sa laptop para makita ang mga kalaban na agaran niyang nagawa. Dahil doon madali nang napasok ng dalawa ang lugar dahil nalalaman agad nila ang kinaroroonan ng mga kalaban gamit ang security camera. Dumating na din si Yuki sa palasyo na nakaharap ang ama-amahan. Nagtataka siya ba't kasama nito si Ana. Sinabi ng ama na pareho lang sila ng pakay kaya nagtulungan sila para mahuli siya. Nang isasagawa na ni Soshi ang pagpatay sa anak pinigilan ito ni Ana at gusto niyang siya ang gagawa. Dahil doon nagkaroon ng pagkakataon si Yuki at napatay si Ana. Nang tatapusin na niya din ang ama dumating ang mga tauhan ni Ana na bihag ang kasamahan. Napilitang pakawalan ni Yuki ang ama upang iligtas ang mga kasama, pero dumating ang Colonel at tinulungan sila. Mula doon nakasagupan ng grupo ang napakaraming kalaban, pinahanap na ng Colonel si IP ng ligtas na madadaanan nila sa pagtakas. Dahil din sa dami ng kalaban na kinakaharap nila nagkahiwa-hiwalay ang apat, napadpad si Yuki mag-isa sa isang lugar na maraming nakaabang na mga brosco, walang takot na hinarap niya ang mga ito sa mano-manong laban. Hindi nagtagal ay isa-isang napabagsak ni Yuki ang ilan sa mga ito at patuloy na hinarap ang mga natitira, kahit pagod na hindi sumuko si Yuki at patuloy na lumaban. Samantala na sa malapit lang ni IP si Soshi, nagtago siya para hindi makita, ngunit nang tingnan niya ang security camera na matay ang kanyang laptop kaya wala na itong makita. Bumaba na siya sa pag-aakalang wala ng kalaban pero naroon pala si Soshi, buti na lang naubusan ito ng bala at dahil doon nagawang makapagpaputok ni IP pero hindi niya ito pinatay. Patuloy pa ding nakikipaglaban si Yuki sa mga nakaharap niyang kalalakihan hanggang sa umabot na sila sa labas. May sniper namang nakatutok na sa kanya buti na lang dumating si Brandon at napigilan niya ito, matagumpay ding naubos ni Yuki lahat ng mga kalaban niya. Ngunit biglang dumating ang armadong kalalakihan na balak siyang tapusin, bago pa nila nagawa iniligtas ito ni Zero gamit ang machine gun, muntik din siyang mapatay pero iniligtas naman ito ni Brandon at matagumpay nilang naubos lahat. Pagkatapos naabutan na lang nila si Soshi na buhay pa pero hindi na makagalaw sa mga tama niya, hinayaan na nila ito para batas na ang magpaparusa sa kanya. Sa huli, kabilang na ngayon si IP sa Global Response Team, ibinalita din sa telebisyon na kakaharapin ni Soshi ang mga kasalanan niya sa kulungan ngunit tinuluyan na ito ni Yuki. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!